Ito ang kwento ng pinakamakapangyarihan at walang awa na hari ng isang dystopikong mundo na na-reincarnate sa isang medieval na mundo ng Isekai. Nang buksan niya ang kanyang mga mata bilang isang bagong silang, natagpuan niya ang kanyang ina at ama na nakatingin sa kanya na may pagmamahal at saya. Nagkomento ang mga magulang kung paano ang kanilang bagong silang na anak ay may mga katangian sa mukha na katulad ng kanila at labis silang nagagalak sa pagdating ng kanilang pinakabago na miyembro ng pamilya. Ang ama, si Reynolds, ay nagnanais na tawagin siya ng kanyang anak na si Arthur na papa. Gayunpaman, iniisip ng ina, si Alice, na masyado pang bata si Arthur para doon. Habang nag-e-enjoy ang dalawang batang magulang sa kanilang bagong sanggol, nagtataka si Arthur kung sino ang 2 taong ito at bakit nila sinasabi na sila ang kanyang mga magulang. Kung sila nga talaga ang kanilang sinasabi, nangangahulugan ito na siya ay namatay sa kanyang nakaraang buhay at muling isinilang na may mga alaala. Tumingin si Arthur sa madilim na langit na punong-puno ng bituin, hindi makapaniwala na pagkatapos ng kanyang walang katapusang tagumpay at pagdamana sa mundo, siya ay naging walang kapangyarihan na sanggol sa mata ng mga Diyos. Nahihiya siya, sa madaling salita, at ang katotohanan na kailangan niyang pagdaanan ang proseso ng pag-utot ay nagbibigay sa kanya ng pangalawang kamay na kahihiyan. Hindi naman kin-hatred ni Arthur ang kanyang kasalukuyang buhay, dahil maganda ang pag-aalaga ng kanyang mga magulang sa kanya, pero hindi pa rin siya masaya. Ayaw niyang magsuot ng diapers, at mayroon ding patuloy na takot na may makakasakit sa kanya. Ang tanging magagawa niya para mag-ingat ay pisilin ang kanyang kamao. Napansin ito ng ama ni Arthur at ginamit ang pagkakataon upang ilagay ang kanyang daliri sa ilalim ng kamay ni Arthur upang ipakita sa kanyang asawa kung gaano siya kamahal ng kanilang anak. Nahihirapang kumilos si Arthur, at habang siya ay nagtutulak, naiihi siya, at ngayon ang kanyang nanay. Kailangan siyang maglinis sa kanya. Ang kahihiyan ay halos nagpapaiyak kay Arthur. Gusto niyang matapos na ang kakaibang panaginip na ito, pero sa kasamaang palad, ito ang mahirap na katotohanan na kailangan niyang harapin mula ngayon. Ipinapagwalang bahala yun, nakakasaksi si Arthur ng mas kakaibang bagay. Kaya ng kanyang tatay na maglikha ng mahika at gamitin ito para palakasin ang kanyang lakas. Ang kanyang nanay ay may mahika rin at ginagamit ito para pagalingin ang kanyang tatay, na nagpapaisip kay Arthur kung paano gumagana ang mahika. Dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya pamilyar sa kanyang nakaraang buhay, siya ay tunay na naakit sa pamamagitan ng mahika at gustong makakita pa. Upang gawin ito, napagtanto niyang kailangan muna niyang lumaki. Samantala, pumasok ang kanyang ama sa gubat at pinasuko ang isang halimaw gamit ang kanyang pampalakas na mahika. Makalipas ang kaunti, bumisita ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang makipag-hangout. Sabihin ko sa iyo, lahat sila ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Balik kay Arthur dahil wala na siyang ibang magawa, sinisiyasat niya ang kanyang paligid at sinisipsip ang lahat ng kaalaman na posible, dahil sa kabuuan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Bumalik si Reynolds sa bahay matapos ang pangangaso, at nagtatanong si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan kung saan ang bawat tao ay pinapayagang magmay-ari ng armas. Kung ganito ang sitwasyon, nangangahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagdulot nito. Naniniwala si Arthur na makatarungan lamang na makakuha siya ng mga kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang makapag-adapt sa mundong ito. Maraming tanong si Arthur na sa kasamaang palad ay hindi pa niya may tanong. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagkabigo, nakakaramdam pa rin siya ng kasiyahan dahil nakakaranas siya ng mga masayang, di mapapantayang sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang kalayaan na makatulog ng mapayapa dahil ang mga kaaway niya ay sinubukang patayin siya gabi-gabi. Ngayon na siya ay nakakaramdam ng kapayapaan, nasanay na siya sa bagong buhay. Matapos ang mga araw, linggo, at marahil mga buwan, natutunan niyang gumapang at agad siyang pumunta sa salamin upang tingnan kung gaano siya kaganda. Matapos masanay sa paggapang at magkaroon ng mahusay na kontrol sa kanyang mga binti, si Arthur ay nagtatanim ng plano na umalis sa kanyang kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at pumunta sa aklatan. Doon ay kumukuha siya ng isang libro, nagnanais na matutunan ang higit pa tungkol sa mundong ito, at natutunan na ang kontinente. Siya ay isinilang sa tinatawag na Decathlon. Ang Decathlon ay naglalaman ng 3 kaharian. Ang kaharian ng Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende. Ang kaharian ng Elanwar,
kung saan naghari ang mga elfo sa kalaliman ng isang gubat. At sa wakas, ang kaharian ng sapin, kung saan nakatira ang mga tao, kasama si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya, ngunit ang trono ay namamana, hindi tulad ng kanyang nakaraang mundo, kung saan sino man ay maaaring agawin ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa nakaraang hari. Matapos mangalap ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, naghahanap si Arthur ng aklat tungkol sa mahika, at sa napaka-cute na paraan, kinuha ito mula sa estante. Pagkuha ng libro mula sa estante, nagsimula si Arthur na magmuni-muni kung gaano kaunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kinuha niya mula sa estante ay para tulungan siyang maunawaan kung bakit ganito. Layunin niyang pag-aralan ang mahika, na tinatawag ng mga tao sa mundong ito na mama. Ito ay naipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, at makikita lamang sa isang daang tao. Bukod dito, mayroong 2 anyo ng mana na umiiral sa mundo, at ito ay nagpapalakas na kasama ang pagpapahusay ng kakayahan ng katawan gamit ang mana at panggagampan, na kinasasangkutan ang pagbibigay ng mana at pagkontrol dito ayon sa nais ng manggagampan. Habang binabasa ito, naaalala niya ang mga kakayahan ng kanyang ina noon, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang manggagampan. Bagaman bawat tao na nagtataglay ng mana ay may mana core na karaniwang pinapasok ng mga spellcaster sa simula ng pagbibinata. Kapag nagawa nila ito ng maayos at na-master ito, maaari na silang maging mga mage. Nang mabasa ito, iniisip ni Arthur na katulad ito ng konsepto ng Kai, na pamilyar siya. Ngunit nagdududa siya kung ang kaalamang ito ay magiging sandata para sa kanya. Bilang isang nagnanais na mandirigma ng kung fu, sa sandaling iyon, isinasalaran niya ang kanyang kalooban at malapit na siyang umabot sa isang tiyak na antas nang biglang siya'y inistorbo ng kanyang ina, si Alice. Dinala siya nito na parang siya ang tamang tao at tiningnan siya ng mabuti. Sa una, iniisip niyang nahuli siya nito sa kanyang ginagampanan, ngunit hindi nagtagal ay ibinunyag nito na siguradong umihi siya sa sarili, na talagang nangyari. Ang amoy. Habang nagbabago si Alice ng diaper, labis na nababahala si Arthur sa kung gaano na naging bilanggo ang kanyang katawan. Nangako siyang magkakaroon ng higit na kapangyarihan. Sa kalaunan, ginugugol ni Alice ang oras sa pagdodokumento ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang nasisiyahan sa kanyang pag-unlad sa mundong ito. Gayunpaman, nababahala siya sa katotohanang hindi pa siya ngumiti sa kanila. Sa naisip ko ito, na nagdudulot sa kanya ng kalungkutan, tumingin siya sa bintana at nakita ang kanyang asawang si Ray na nagtuturo kay Arthur kung paano gumamit ng espadang. Labis siyang natutuwa na ipaalam kay Alice ang progreso ni Arthur, ngunit galit siya sa kanya dahil sa pagtuturo. Ang kanilang batang anak ng isang napakapinsalang kasanayan. Pasensya na, ginang. Mahirap intindihin ang mga babae. Naniniwala siya na masyado pa siyang bata para matutong gumamit ng espada at malakas na pinagsasabihan ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Arthur ay masusing nagmamasid sa kanila at ginagamit ang mga ito bilang batayan para maunawaan ang estruktura ng kasal, kahit na siya ay nagsisimula ng maniwala na ang mundong kanilang ginagalawan ay maaaring pamunuan ng mga babae. Nang maglaon ng araw na iyon, dinala ni Alice si Arthur sa palengke at siya ay labis na natutuwa sa lahat ng kanyang nakikita. Bawat bagay na kanyang natatanaw ay tila isang aral para sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang mga sanggol ay tumitingin sa paligid na parang alam nila ang lugar. Lalo na ang mga bagay na hindi umiiral sa kanyang dating mundo. Nakakita pa siya ng mahika mula sa malapitan na nahanap niyang napakabuti. Sa daan pabalik, unti-unti na siyang natutulog, pero bago yun, iniisip niya kung gaano siya kabuti sa kanya ng kanyang pamilya. Sa wakas, nakauwi sila at siya ay dinala ni Alice sa kanyang silid. Nagsasalita siya kung gaano siya kasaya tuwing lumalabas siya sa kama para magbasa at kung gaano siya ka-curious tuwing nasa palengke sila. Naniniwala siya na nakuha niya ang mga katangiang ito mula sa kanyang ama, si Ray, katulad niya. Napagpasyahan niya na maaari siyang tumakas upang makita ang mundo, pero umaasa siyang magkakaroon siya ng mas mapayapang buhay. Nang gabing yun, pinapanood ni Arthur ang kanyang ama na gumagawa ng mahika at nasisiyahan sa isip na mayroon siyang taong matututuhan mula sa malapitan. Pinanood niya ang kanyang ama na iangat ang ilang bato mula sa lupa at nagbago ang kanyang isip. Bago siya lubos na mawala ng pag-asa, dumating si Alice.
Tiniyak niya sa kanya na nagsisimula pa lang si Ray at hinikayat siyang manood ng mas maigi. Sa sandaling yun, pinapalakas ni Ray ang kanyang mahika at nagagawa ang ilang advanced na kakayahan. Nakita siyang gawin ito ni Arthur at agad niyang naisip na ang kanyang ama ay isang augmenter. Na-excite siyang gumawi ng sarili niyang trick, pero naputol ang kanyang daydream nang sabihin ng kanyang nanay na oras na ng kanyang tulog. Habang bitbit siya nito papunta sa kanyang kwarto, nakakita siya ng isang libro sa estante at patuloy na tumuturo dito, sumisigaw ng malakas na payagan siyang basahin ito. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagpapakita ng kanyang cute na mukha, napilitan ang kanyang nanay na payagan siyang basahin ito para, "Sandali, may makakapagsabi ba sa akin kung paano ito nangyari?" Nang binabasa niya ang libro, naaalala niya ang lahat ng kaalaman na nakakuha siya sa kanyang pagsisikap na makagawa ng isang monocore para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ipon ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan patungo sa isang punto. Ginagawa niya ito ng ilang sandali, at sa oras na inisip ng kanyang mga magulang na baka natutulog na siya, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa loob ng bahay. Nang mangyari ito, mabilis na tumalon si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at humantong sa kanyang likod na masunog. Matapos tiyakin na ligtas si Alice, pareho nilang naaalala na iniwan nila si Arthur sa bahay. Nagmadali silang pumasok sa bahay at nagulat na sobra nang makita nilang si Ray na lumulutang sa ere. Nagtaka sila sa nakita at wala silang nagawa kundi panoorin siya habang unti-unti siyang bumababa sa lupa. Sa oras na bumaba siya, nagsimula nang bumagsak ang bubong. Dahil bata pa siya, hindi nakagalaw si Arthur ng sapat na mabilis, ngunit agad siyang tinakpan ng kanyang mga magulang mula sa maaaring maging muling pagkikita niya sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, lahat sila ay napaiyak, si Arthur ay napagtanto na gagawin ni Alice at Ray ang lahat para mapanatili siyang ligtas. Isang pakiramdam ng katiyakan na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Nakikita natin ang kaunting bahagi ng nakaraan ni Arthur, na dati ay kilala bilang Haring Gray. Noon, isang royal na tagapaglingkod ang nahuli na nagtatangkang pumatay sa kanya. Ayon sa batas, dapat siyang barilin ng walang tanong. Pero sa halip, nagpa siya ang konseho ng hari na ipahatid siya sa kanyang bayan kasama ang buong pamilya nito. Alam na isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan ang naghihintay sa kanila doon, ang umaatake ay desperado at may takot na nanambat kay Gray na huwag ipahamak ang kanyang pamilya. Ngunit si Gray, na walang awa, ay pinatay ang asawa at anak na babae ng lalaki sa harap ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi bilang isang gawa ng awa. Isang nakabibinging pagpapakita kung gaano siya kalupit. Kaya't halos hindi ka panipaniwala na isipin na si Arthur, ang batang mukhang inosente, ay siya ring tao na minsang namuno ng may ganitong walang pusong determinasyon. Sa ngayon, si Arthur ay kasama ang kanyang ama na si Ray, na nagbibigay sa kanya ng pares ng parehas na combat gloves kagaya ng kanya. Ngunit tinanggihan nito ni Arthur, piniling manatili sa kanyang kahoy na espada. Naniniwala siya na sa kanyang kasalukuyang katawan, ang pagsusuot ng guantes ay masyadong magpapabawa sa kanyang abot at ilalagay siya sa disbentaha. Si Ray ay hindi nakikipagtalo o nagpupumilit. Sa halip, siya ay ngumiti at hindi alintana na pumasok sa kanilang karaniwang sparring session. Pero hindi ito katulad ng iba. Sa gitna ng laban, inihayag ni Arthur na natutunan niyang palakasin ang kanyang espada gamit ang mana at sa biglang pagsisiwalat na yun, tuluyan niyang naalisan si Ray ng armas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nanalo si Arthur, na nag-iwan kay Ray na naguluhan, walang masabi, at ganap na nahuli sa hindi inaasahang paglago ng kanyang anak. Pagkatapos sa hapunan, nagpasya si Ray na bigyan si Arthur ng tamang guro, sa pagkakaalam na magiging hadlang siya sa pag-unlad ng kanyang anak kung hindi niya ito gawin. Tumutol si Alice, ang ina ni Arthur, sa desisyong ito dahil alam niyang ang pagkuha ng guro para kay Arthur ay nangangahulugang kailangan nitong umalis sa kanilang tahanan sa burol at magpunta sa lungsod mag-isa sa murang edad na 4. Patuloy na iginiit ni Ray, na sinasabi kay Alice na kayang pagyamanin ni Arthur ang kahit ano gamit ang mahika at sinabing ito ay para sa kanyang kinabukasan. Nagpalitan ng opinyon ang parehong magulang sa usaping ito at nauwi sa isang malaking alitan sa hapunan. Mesa. Kaya, nag-isip si Arthur ng simpleng solusyon para makamit ang win-win na sitwasyon para sa kanilang dalawa at nagmungkahi na sabay-sabay silang pumunta sa syudad.
Sa ganitong paraan, magkakaroon si Ray ng tamang tutor para kay Arthur at si Alice naman ay magkakaroon ng kanyang munting anak sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Agad na pumayag ang mga magulang ni Arthur at nagsimula ng mag-empake para sa kanilang paglipat sa syudad. Hindi nagtagal, ang grupo ng kaibigan ni Ray, isang adventuring party na tinatawag na Two Horns, ay dumating ng personal upang samahan si Arthur at ang kanyang pamilya papuntang syudad. Ipinsyaujiya ni Arthur ang sarili niya sa kanila at sa kanilang leader na si Adam na nagsabi kay Arthur na nagkita na sila noon pero inaasahan na ang batang katulad ni Arthur ay hindi na makakaalala. Gayunpaman, naaalala ni Arthur ang lahat ng malinaw. Noong panahong yun, pinasabog niya ang buong bahay. Nang panahong yun, dumating ang Two Horns para tumulong sa pagbuo muli nito at narinig ni Arthur ang kanilang buong usapan, nalaman na ang kanyang mga magulang ay naging bahagi ng Two Horns bago manirahan mula noon. Gayunpaman, nang matapos si Adam sa pakikipag-usap kay Arthur, pumasok si Angela, yumapos kay Arthur ng mahigpit. Nawalang puwang para makahinga. Napansin ni Durden, ang malaking tao ng grupo, ang pakikstruggle ng bata at hinayla siya palayo kay Angela. Doon napansin ni Arthur ang isang batang babae na nakatingin sa kanya mula sa itaas ng kargamento. Siya si Jasmine, na mukhang hindi ganoon kaibigan at tahimik na pinapanood si Arthur mula sa malayo. Nawawala si Arthur sa kanyang mga mata nang lumapit si Helen, niyakap ang kanyang kamay, at ipinakilala ang kanyang sarili at si Jasmine sa kanyang ngalan. Sa pagtatapos ng pagpapakilala ng dalawang ulo, nagsisimula ang paglalakbay papuntang Xyres City. Tahimik na nagkomento si Arthur sa kanyang sarili kung gaano ka-primitive ang sistemang pangtransportasyon na ito kumpara sa kanyang lumang mundo kung saan normal na ang mga sasakyang lumilipad. Gayunpaman, hindi niya ito itinuturing na masama, lalo na't andyan ang kanyang map carrying na ina sa kanyang tabi sa paglalakbay. Nagpapapahinga sila ng ilang beses sa isang araw, at sa isa sa mga yon, sinalakay sila ng isang pangkat na mga ligaw na lobo, na nagpa-realize kay Arthur kung gaano talaga kamapanganib ang labas. Sinalubong ni Jasmine ang mga lobo at, gamit ang kanyang mga kutsilyo, madali niyang napatumba ang mga ito. Nasa ilalim, sumasali sina Ray, Adam, at ang ibang miyembro ng Two Horns sa laban, at hindi nagtagal, nagagawa nilang ayusin ang sitwasyon. Si Arthur, bilang tanging manunood, ay nahihikayat ng kanyang mga kasama at nagsisimulang mangarap na makasama sila sa kanilang susunod na laban. Nagkaroon sila ng salo-salo mamaya ng gabi nang mapansin ni Arthur na si Alice ay hindi kumakain ng kahit ano. Sinasabi niyang busog siya, pero parang may kakaiba. Napansin niya ang sugat sa braso ni Ray at agad na tumayo upang pagalingin siya. Sa kanyang ginawa, nagbago ang atmosfera, nagiging maingat ang grupo, na bahagyang nagbabantay sa paligid. Upang matiyak na walang mga dayuhan na nanunood. Lumino kay Arthur na nag-iingat lamang sila dahil ang mahika ng pagpapagaling ay bihira at labis na hinahanap sa mundong ito. Ayon sa sinabi, ang tanging dahilan kung bakit si Ray at Alice ay namumuhay ng mag-isa sa kakaunting burol ay upang itago ang kakayahan ni Alice sa pagpapagaling mula sa mga mapagmasid. Pagkatapos ng handaan, hinihiram ni Adam si Arthur mula sa kanyang mga magulang, nagnanais na makipag-spar sa batang ito upang makita kung talagang kasing husay siya gaya ng sinasabi ni Ray. Ang natitirang grupo ay kasing sabik din sa potensyal ng batang henyo, kaya sila'y nagtipon. Lumikha ng isang hindi inaasahang crowd. Si Arthur, 4 na taong gulang pa lang, ay nagtataka kung wala man lang sa kanila ang bahagyang nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, ito ang unang laban ni Arthur sa pakikipaglaban-laban sa ibang tao maliban sa kanyang ama at hindi gaya ni Ray, na gumagamit lamang ng kahoy na stick. Si Adam ay may hawak na tunay na sibat kahit na ito ay natbawan ng bandage. Sa sandaling magsimula ang duelo, hindi nagsasayang ng oras si Adam sa pagpapalakas ng kanyang sibat gamit ang mana. Tumugon si Arthur sa paggawa ng pareho pero inilipat ito sa susunod na antas, ipinapasa ang mana sa kanyang mga paa upang dramatising mapabilis ang kanyang bilis. Sa isang biglaang pagbilis, siya ay humarurot pasulong, naiwan ang unang palo bago pa makapag-react si Adam. Agad pagkatapos, siya ay dumulas ng maayos sa pagitan ng mga binti ni Adam at lumayo, iniwan ng buong grupo na walang masabi sa kanyang kamanghamanghang bilis at katumpakan. Lumalalala ang laban, nagbanggaan sila ng diretso, ngunit hindi may kakaila ang agwat ng lakas. Si Arthur, na walang kalakasan, ay talagang tinangay ng suntok ni Adam.
Ang epekto ay nagpadala sa kanya na lumipad, at agad niyang na-realize kung gaano siya kaliit at kabigat sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang katawan ay para sa direktang laban. Bago siya makabagsak ng sobrang tindi, ginamit ni Angela ang kanyang mahika ng hangin para dahan-daang ibaba siya, pinapagaan ang pagbagsak. Agad na sumakay si Durden, pinagsasabihan si Adam na lumampas siya sa hangganan laban sa isang bata, pinapaalala sa kanya na dapat sana ay nagtimpi siya. Itinaas ni Adam ang kanyang mga kamay bilang depensa, inamin na siya'y nadala pero dahil lamang sa teknik ni Arthur na talaga namang nagulat sa kanya. Sa kaloob-looban, nagtataka siya kung anong klase ng impyernong pagsasanay ang ibinigay ni Ray sa batang ito para maging ganito siyang halimaw sa edad na 4 na taon. Lumiko siya sa tagiliran at nakita niyang nakatingin si Jasmine sa kanya ng kakaiba. Nais niyang malaman kung paano niya nagawa iyon at humihiling sa kanya na turuan siya kung paano gawin ito. Nakita ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha, napagpasyahan niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto niya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay huminto sa isang tahimik na lugar para magpatuloy si Arthur sa kanyang pagsasanay. Tinuruan siya ni Adam kung paano gumamit ng sibat, habang ang kanyang ama ay nagpakita ng ilang galaw sa gym, kahit na ang mahina ay mahina lang talaga. Pagkatapos noon, tinuruan siya ni Helen ng ilang palaso at naging pro siya sa maikling panahon. Nang matapos na ang lahat ng kanyang pagsasanay para sa araw, nagpatuloy siya upang bigyan si Jasmine ng mga leksyong hiniling niya at napatunayan niyang mabilis siyang matuto. Nang sumunod na gabi, habang nagbabasa siya ng libro, patuloy na nakatingin si Jasmine sa kanya na para bang nawawala sa kanyang hindi umiiral na kagwapuhan. Agad, nag-mischievous siyang stalker. Nang sumunod na araw, kaarawan ni Arthur at ibinigay sa kanya ni Jasmine ang isang panggulat bilang regalo. Sa pagkamangha ng ibang mga babae, nagsimula pa siyang magpaliwanag kung paano gamitin ang panggulat sa kanya. Nang magsawa na sa kanilang mga bata-batang laro at bilang isang nahihirap na solong lalaki, inanunsyo ni Adam na sila ay aalis na ngayon. Nang tawagin siya ng kanyang ina, si Alice, natuklasan niyang hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam. Nang tanungin niya siya kung ano ang problema, sinisiguro niya sa kanya na ayos lang siya, kahit na hindi siya naniwala sa sinasabi nito. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, bigla silang inatake ng mga bandido sa daan. Nang mangyari ito, lahat sila ay tumalon mula sa karwahe at naghanda sa depensa. Umulan ng mga palaso mula sa mga bandido, ngunit pinrotektahan sila ni Angela gamit ang kanyang mahika. Nang tumingin si Arthur sa labas, napagtanto niyang sila ay halos napapaligiran. Sa kabilang banda, ang lider ng mga bandido, na may ulo na parang kubo, ay inuutusan ang kanyang mga tao na huwag saktan ang mga babae at bata dahil balak niyang ipagbili sila sa magandang presyo. Nang sandaling yun, sisinghap na umatake ang mga bandido sa kanila at si Alicia, na halatang takot, ay sinusubukang panatilihing kalmado si Arthur bago pa man makalapit ang mga bandido. Pinapaputok sila ni Durden, habang mabilis na sinasapantahan ni Ray. Isang bandido ang handang sumugod kay Ray nang biglang binabaan ni Helen ng pana ang kanyang masamang puso. Bukod pa rito, sinasalungat ni Adam ang mga bandido gamit ang kanyang sibat, habang sinusugod sila ni Jasmine. Ang kanyang mga patalim. Nakikita ni Arthur na ang mga miyembro ng Twin Horns Party ay may kanya-kanyang kakayahan. Gayunpaman, dahil sa labis na dami ng mga bandido, wala silang pag-asa. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, sila'y lahat ay napapagod, habang ang mga bandido ay patuloy na umatake. Sa huli, itinulak ng mga bandido si Ray sa kertela at siya ay nakahiga na walang malay. Ito ay nagbigay daan sa pangit na lider ng bandido na makalapit kina Alice at Arthur. Nakita ang estado ni Ray, tumakbo ang dalawa palabas ng kertela, ngunit sa oras na ito, si Ray ay nagkakaroon ng gantimpala. Kamalayan at humihiling na sila'y umatras, kahit sa kanyang halatang sugat-sugat na kalagayan. Nagdesisyon pa rin siyang maging lalaki. Hiniling niya kay Arthur na dalhin ang kanyang ina at tumakas. Nang marinig ito, ang pinakakul na bobo ay nagpumilit na manatili at sumama sa kanila upang makipaglaban, ngunit sinabi ng kanyang ama na buntis ang kanyang ina. Ito ay nagbigay sa kanya ng mga sagot sa mga pangsospek siyang meron siya kung bakit parang may sakit ang kanyang ina. Samantala, humiling si Ray na umalis agad at ipinahayag ang kanyang tiwala na protektahan ni Arthur ang kanyang ina at di pa isinisilang na kapatid.
Agad na sinunggaban ni Arthur si Alicia at nagsimulang tumakas kasama siya. Sa galit, inutusan ng lider ng malaking bibig na bandido ang kanyang mga tauhan na pigilan sila. Pero si Ray ay sumugod sa kanya, nang tila mahuhuli sina Arthur at Alicia. Si Adam at Jasmine ay naghabol ng mga kutsilyo sa mga bandido para linisin ang daan para sa kanila. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng miyembro ng grupo ay naghawak kamay upang tulungan sina Arthur at Alicia na makatakas habang sila ay humaharap sa mga bandido. Habang tumatakbo palayo, naaalala ni Arthur ang katotohanan na siya dati ay isa sa mga nagnakaw ng maraming kaluluwa at ngayon naging isang tao na natatakot na mawala ang kanyang sariling kaluluwa. Ang simpleng pag-iisip tungkol dito ay nagpapagalit sa kanya. Pero ang kanyang munting mga paa ay walang ibang magagawa kundi tumakbo para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, naramdaman ni Arthur ang paparating na atake mula sa mga bundok at tumingin pataas upang makita ang isang kaina-hinalang tao na handang umatake sa kanila gamit ang kanyang magic. Agad niyang it-pushed ang kanyang ina palayo at sa proseso, tinamaan siya ng magic na nagdulot ng pagkawala ng kanyang balanse at nahulog mula sa bundok. Sa kanyang pagbagsak, determinado siyang hindi makarating sa ilalim na mundo na mag-isa. Ginamit niya ang patalim na ibinigay sa kanya ni Jasmine, na may tali na nakakabit dito, at inutusan nito sa kaaway. Ang kutsilyo ay kumapit sa binti ng kaaway at hinayla siya pababa mula sa tuktok ng bundok. Habang nangyayari ito, sinisikap ni Durden at Angela na gamitin ang kanilang mahika para iligtas si Arthur. Pero masyado siyang malayo para abutin bago siya bumagsak sa lupa. Habang siya ay bumababa, nagsisimula si Arthur na mag-isip tungkol sa kanyang pag-iral. Habang pinapanood siya ng kanyang ina mula sa itaas na may nakaabang na kamay, umaasang mahahawakan siya, ang pag-iisip na mawala ng anak ay nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata. Pero si Arthur, sa kabilang panig, ay kontento na nagawa niyang protektahan ang kanyang sariling pamilya kahit kung ito ay ikakamatay niya, kahit malungkot siya na hindi na siya magiging kuya gaya ng gusto niya. Sa nakagugulat na paraan, nakaligtas si Arthur sa pagbagsak at nagising na nandyan siya sa presensya ng napakalaki at nakakatakot na halimaw. Ito ay nagdulot sa kanya ng sobrang takot. Ang itsura ng halimaw ay nagpawalang bisa kay Arthur at hindi siya nakapagsalita. Si Arthur, na nag-aakalang dinaya siya ng halimaw, ay sinubukang saktan siya, ngunit tinulak lang siya nito palayo gamit ang pagdampi ng kanyang daliri. Tiniyak niya na hindi siya kanyang kaaway at tumayo, habang nangangalap ng ilang mahika na prutas. Mula sa isang misteryosong halaman na siya mismo ang nagtanim upang pakainin si Arthur, na inaakalang kailangan niya ng pagkain at nutrisyon upang gumaling ang kanyang mga sugat. Hindi makapaniwala si Arthur na ang nakakatakot na halimaw na ito ay umaasal na parang mapag-arugang ina sa kanya. May pag-aalinlangan siya sa mga intensyon nito. Pero habang patuloy na sumasakit ang kanyang mga sugat at hindi siya makagalaw, nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol. Nangako ang halimaw na babae kay Arthur na sasagutin niya ang bawat katanungan sa kanyang isipan, kaya't sinamantala ni Arthur ang pagkakataon at sinimulan ang pagkain. Nang matupad ang kondisyon, tinanong niya ito kung ligtas ang kanyang mga magulang, at sinabi nitong, bagamat hindi siya makalabas sa yungib, sa kanyang pangunawa sa espasyo, nakumpirma niya na natalo ng pamilya ni Arthur ang lahat ng mga tulisan at umalis na sa lugar na ito ilang araw na ang nakalipas. Si Arthur ay relieved na marinig na ang kanyang ina, ama, at ang kanyang malapit ng isilang na kapatid na babae ay ligtas, at pinasalamatan niya ang Monster Lady sa pagligtas sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung anong itatawag sa kanya, ganoon din kami, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sylvia, at mukhang may mga malalim na sekreto si Sylvia. Nagpalipas si Arthur ng susunod na ilang araw sa pangangalaga ni Sylvia, patuloy na kumakain ng mga prutas na nagpapabilis. Ang kanyang paggaling at ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Ngayon na siya ay makagalaw na, nais niyang umuwi, pero ayon kay Sylvia, sila ay nasa teritoryo ng mga nakamamatay na halimaw at mga tulisan. At kung si Arthur ay mag-isa, hindi siya makakaligtas ng isang araw. Gayunpaman, nakaisip si Sylvia ng paraan upang makaalis siya, dahil hindi niya kayang makita ang batang ito na nahihiwalay sa kanyang pamilya. Gamit ang huli niyang kapangyarihang mahika, sinimulan niyang ihanda ang pagbukas ng Dimensia. Samantalang si Arthur ay ginugugol ang kanyang mga araw sa pagsasanay ng pag-iibigan.
Palaging nagtatanong sa kanyang sarili kung anong mga lihim ang itinatago ng nakakatakot na halimaw na ito, kung bakit siya sobrang maalaga sa kanya, at ano ang dahilan sa butas sa kanyang dibdib. Pero dahil hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, wala siyang paraan para malaman. Pagkatapos ng pagsasanay, nagmeditasyon siya upang paunlarin ang kanyang mana core, na nagbigay interes kay Sylvia. Ipinakita niya sa kanya ang mas kawili-wiling bagay, isang paraan upang mangolekta ng mana mula sa kapaligiran, habang sabay na gumagamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Sylvia kung paano ang nakatakdang konsepto ng mga tao tungkol sa mana ay lumikha ng problema sa pangungulekta. At gamitin ito ng hiwalay. Itinuro niya na maraming nilalang na katulad niya ang kayang gawin ng parehong bagay ng sabay, na tinatanggal ang problema ng pagkaubos ng mana. Dagdag pa niya na ang mga mahiwagang nilalang ay kayang isagawa ang teknik na ito ng kasing natural ng paghinga. Tinanong niya si Arthur kung gusto ba niyang matutunan ang kakayahang ito. At syempre, hindi nag-atubiling sumagot si Arthur ng masiglang oo. Pero bago siya turuan, nagtanong siya ng isang katanungan. Bakit niya gustong magkaroon ng kakayahang ito? Makatapat na sumagot si Arthur. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng kapangyarihang ito ay magpapalakas sa kanya, at sa lakas na iyon. Gusto niyang dalhin ang kamatayan sa sinumang magtatangkang saktan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang naiveng sagot ay nagdudulot sa kanya ng isa pang hampas sa noo. Sinabi ni Sylvia na siya ay nabigo. Tumanggi siyang turuan ng isang taong pinapatakbo ng puot. Pero naniniwala si Arthur na natural lang na kamuhian ng mga kaaway, batay sa mapait na karanasan ng kanyang nakaraang buhay bilang pinakamalakas na hari. Nararamdaman ni Sylvia ang uhaw ng dugo ni Arthur at sinasabi sa kanya na ang pananakit sa mga tao ay hindi kailanman dapat hangarin. Pagkatapos ng isang pahinga, humingi siya ng tawad sa paghampas sa kanya ng masyadong malakas. Ngunit pinapaalaala rin siya na ang parehong mga kamay na kayang sirain siya ng lubos ay kayang hawakan siya ng mahinahon. Yan ang nais niyang maunawaan niya. Mas mabuting maging mabait sa iba, dahil ang galit, puot, at karahasan ay nag-iiwan ng sakit. Nailigtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng malasakit, at ayaw niyang madungisan ang gawaing iyon ng kabaitan sa kanyang puot. Habang unti-unting nauunawaan ni Arthur ang sinusubukan niyang ituro sa kanya, tinanong siya niya ng isa pang tanong. Ano ang gagawin niya sa kanyang kapangyarihan kapag siya ay naging mas malakas? Naaalala ni Arthur ang mga alaala ng mga oras na ginugol niya kasama ang kanyang mga magulang at kanilang mga kaibigan. Sinasabi na gusto niyang maging mas malakas para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. At sa pagkakataong ito, pumapayag si Sylvia. Samantala, sa isang kalapit na bangin, may isa pang nilalang na lumilitaw na kamukhang kamukha ni Sylvia. Ipinapahayag niya na hinahanap niya si Sylvia, na nagtago upang umiwas sa kanyang kaharian. Ang isa pang alaala ay nagdadala sa atin sa nakaraan ni Arthur. Sa pagkakataong ito, nasa loob siya ng kanyang mga royal chambers. Pagkagising sa umaga, pupunta siya sa opisina ng isa sa kanyang mga tauhan, na isang miyembro ng parlamento. Sinabihan siya ni Arthur ng tuwira na siya ay hari lamang sa pangalan, at sa katotohanan, ang parlamento ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Sa isang mundo kung saan nauubos ang mga yaman at patuloy na bumababa ang mga birth rate, naniniwala si Arthur na siya ay simpleng ginagampanan lamang ang tungkuling itinalaga sa kanya, na siya ay isang kasangkapan ng karahasan. Sinubukan ng nasabing nasasakupan na pakalmayan siya, pinuri siya gamit ang malalaking salita. Gayunpaman, umalis si Arthur at hindi nagtagal, siya ay misteryosong napatay. Sa sandaling sinubukan ni Arthur na gamitin ang bagong kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Sylvia, naaalala niya ang kanyang dating buhay. Sa buhay na yon, alam niyang hindi lahat ay swerte, pero ang tanging sinubukan niyang gawin ay buksan ang kakayahang gumamit ng chi power. Sa sandaling yon, ang kapangyarihan ay bumuhos sa kanya ng buo, at naramdaman niyang labis na overwhelm. Ang tanong, tulad ng dati, ay nananatili. Ano ang gagawin niya sa bagong kapangyarihang ito na kanyang natanggap? Habang sinusubukan niyang mag-ensayo sa enerhiyang umaagos sa kanya, biglang itinulak siya ni Sylvia laban sa isang bato. Nalilito siya. Ano ang nangyayari? Bakit ang taong nag-aalaga sa kanya ay biglang itinatago siya? Sinasabi niyang huwag siyang matakot, pero kailangan niyang manatili doon sandali. Sa loob ng bato, nasaksihan niya ang isang kamanghamanghang pagsabog ng kapangyarihan. Isang nilalang, na eksaktong katulad ni Sylvia, ang dumating.
Ang nilalang na ito ay nagkukubli, naghahanap sa kanya. Nabigla si Sylvia nang makita siya, at isiniwalat niyang sinundan niya ang amoy ng dugo. Hinihiling niyang sumama siya agad, pero tumanggi siya. Handa na si Sylvia na makipaglaban hanggang sa kamatayan. Nang gumalaw ang nilalang para umatake, nagbago siya sa kanyang tunay na anyo. Naging nagyelo ang buong lugar habang humihinga siya ng hamog. Siya ay talagang isang makapangyarihang dragon. Nakita siya sa ganitong anyo, binalaan siya ng nilalang na ang paggamit ng ganitong uri ng kapangyarihan ay papatay sa kanya. Pero hindi siya nagmamalasakit sa kamatayan. Para sa kanya, namuhay siya ng may biyaya, at siya ay nakakapayapaan sa pagpanaw. Kaya kahit na nangangahulog ang kamatayan, tumanggi siyang sumuko sa kanya. Sila ay nakipaglaban sa isang mabangis at nakakatakot na laban, na pinapanood ni Arthur na walang magawa mula sa yungib. Siya ay nabigla sa lakas na mayroon silang dalawa. Tulad ng inaasahan, ang nilalang ay lumaban ng kasing tindi. Mukhang nakakakuha pa siya ng kalamangan, hanggang sa ilabas ni Sylvia ang kanyang trump card. Pinatigas niya ang buong lugar, hinawakan ang nilalang, at pagkatapos ay binuksan ang yungib para palabasin si Arthur. Nang lumabas siya, nabigla siya. Nakita niya ang tunay na anyo niya. Isa siyang dragon. Binuksan niya ang kalangitan sa itaas at sinabi sa kanya na maaari na siyang umalis. Sinabi niya na binigyan siya ng kapangyarihan para matulungan siyang makauwi. Muli, tinanong siya kung ano ang gagawin niya sa kapangyarihang yun. Umaasa siyang hindi siya mapapuno ng galit o puot. Sumagot si Arthur na gagamitin niya ang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang pamilya. Ngumiti siya. Ayaw niyang mamuhay siya ng puno ng kalungkutan o puot, at para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi upang laban o paghihiganti. Sa halip, hinahangad niyang ipakalat niya ang pagmamahal sa lahat. Ang sagot niya ay labis na nakaapekto sa kanya. Bago siya pakawalan, binigyan siya ng itlog ng dragon at isang balahibo, humihiling na balutin ang itlog gamit ang balahibo. Pagkatapos, hinipo niya siya, at bigla siyang napuno ng napakalakas na daloy ng enerhiya. Isang nagniningning na linya, parang tato, ang kumalat mula sa kanyang mga daliri pababa sa kanyang braso, ang kanyang tuktok ay napunit, na nagpapakita ng linya. Aaminin niyang maaari na sanang naipadala siya pauwi ng mas maaga. Alam niya na talaga kung paano. Akala ni Arthur na pinigil siya roon dahil hindi ligtas na bumalik, ngunit isiniwalat niya ang katotohanan. Mahal niya ang kanyang kumpanya. Ang magkaroon ng kausap, ng makakasama, ay isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang presensya ay isang mahalagang regalo, at masaya rin siyang makasama siya. Marami siyang natutunan mula sa kanya. Isang emosyonal na pamamaalam. Sa luha, pinagsisisihan ni Arthur na wala siyang magagawa upang protektahan si Sylvia. Naalala niya na marami siyang natutunan sa kanya, kahit binigyan siya nito ng lakas. Tinratong mabuti siya nito na may pagmamahal at pag-aalaga, pero hindi niya siya mailigtas sa kabila ng lahat ng ginawa nito para sa kanya. Tapat siyang nalulungkot, umiyak siya, naaalala ang pangako na ginawa niya sa kanya. Nararamdaman niyang nabigo siya, pero hindi ito mahalaga sa kanya. Namuhay siya ng isang buhay na siya ay nagpapasalamat. Pero pagkatapos, sa isang malambing na ngiti, sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam kung ano siya, kung siya ay dragon o halimaw. Ang alam lang niya ay pamilya siya. Nagigisa siya, nagtatanong kung paano siya matatawag na pamilya may ina naman siyang naghihintay sa bahay. Nang isipin ito, ngumingiti siya at sabi, "Kaya ikaw ang lola ko." Ang salitang yon, lola, ay tumama ng malalim. Pinuputol nito ang kanyang kaluluwa. Kahit para kay Sylvia, isang dragon, ang emosyon ay labis para sa kanya. Nagsimula siyang umiyak, humiling siyang tawagin siyang ganun muli. Tinawag niya ito. Sa sandaling tinawag niya ang kanyang lola, tahimik siyang humiga, masaya tungkol sa kanyang buhay. Kinuha ng ina ang itlog at ang balahibo na ibinigay niya sa kanya, at nagbukas ang langit. Panahon na para umalis, pero ayaw niyang umalis. Nakiusap siyang sumama siya, pero hindi siya sumagot. Nagsara ang pagbubukas. Nang siya'y lumisan, pinalaya ni Sylvia ang nakasara na mundo, at nakabawi ang kanyang kalaban. Bigla siyang bumagsak sa lupa, na para bang patay. Lumapit ang nilalang, nagtataka kung ang isang kasing makapangyarihan niya ay maaaring mamatay sa isang maliit na atake. Lumulapit siya, sinusubukan na intindihin. Ngunit nagkunwari lamang si Sylvia na patay. Nang siya'y lumapit, binuksan niya ang kanyang mga mata at naglabas ng napakalaking alon ng mana.
Sobrang lakas para sa sinuman na makasurvive. Ang buong kuweba ay nanginginig, ang pagsabog ay napakalakas na umabot sa ibabaw. Samantala, sa mga luha, ipinagpapatuloy ni Arthur ang kanyang paglalakbay pauwi. Ang kanyang boses ay umaabot sa kalangitan. Pinaalalahanan siya na huwag kalimutan ang kanilang mga pag-uusap. Alam niyang natural ang kalungkutan, pero humihingi siyang ngumiti siya sa kabila nito. Hindi siya dapat makipaglaban o gumanti dahil sa kalungkutan, ngunit hindi niya akalaing kaya niya yon. Siya ay nagpapayo, hindi niya dapat pilitin ang ngumiti kaagad. Dapat niyang harapin ang mga bagay ng paunti-unti, binabago ang mundo ng unti-unti. Si Arthur ay may pagdududa sa sarili, pero siya ay pinaalalahanan kung sino siya. Siya si Haring Gray, ang pinakamalakas na hari. Kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Ipinanawagan niya sa kanya na huwag punuin ang kanyang puso ng galit at sakit, kundi mamuhay ng masayang buhay. Siya ay nagulat na sa lahat ng ito, habang kasama siya, alam niya ang kanyang tunay na kalikasan. Isang sandali ito na puno ng katotohanan at malalim na damdamin. Unti-unting humihina ang kanyang boses sa hangin. Si Arthur, na ngayon ay nasa lupa muli, maingat na inilalagay ang kanyang mga regalo sa bag. Sa bagong determinasyon at lakas, nagsimula siyang umuwi, may intensyon na baguhin ang mundo sa isang ngiti, unti-unting hakbang. Magtatagal ba ang determinasyong ito? Pinasisigla ang kanyang bilis ng paggalaw gamit ang mana. Mabilis na tumakbo si Arthur sa gubat ng Elshire, ginagawa. Siguradong hindi niya aksidenteng masira ang itlog ni Sylvia. Habang tumatalon mula sa isang puno papunta sa isa pa tulad ng isang unggoy, bigla niyang narinig ang mga boses ng isang grupo ng mga tao. Lumapit siya sa kanila, umaasang dadalhin siya ng grupo sa lungsod kung nasaan ang kanyang pamilya. Pero sa oras na tumalon siya sa puno sa itaas nila, napagtanto niyang 4 silang mga tulisan na kidnapper ng isang elf na babae para ibenta siya bilang alipin. Nasagupa na ni Arthur ang katulad na grupo ilang araw na ang nakakalipas, na sinubukang dakpin siya at ibenta silang dalawa bilang mga alipin. Kung ituturing na kaugnay din ng mga ito, naghahanap siya ng paghihiganti. Samantala, pinapasok ng mga trader ng alipin ng elf na babae sa kanilang karwahe at naghahanda ng umalis sa gubat. Nakakakita ng buong senaryo, pinuno ng galit si Arthur. Pero naaalala ang payo ni Sylvia, pinapakalma niya ang kanyang mga nerbiyos at nagsimulang sundan ang karwahe hanggang sa madilim, nang nag-set up ng kampo ang mga bandido para sa gabi. May opsyon si Arthur na maging maingat sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kanila patungo sa isang bayan ng tao habang nananatiling nakatago. Pero kung gagawin niya yon, kailangan niyang abandonahin ang ideya ng pagal
Elf Girl. Sa anumang kaso, naghihintay siya hanggang hating gabi bago gumawa ng hakbang. Ang mga bandido ay gumagamit ng mga asong may sungay para hilahin ang kanilang karwahe, at si Arthur ay nag-isip ng plano upang gamitin ang mga asong ito para maliga ang mga bandido. Nagbato siya ng mga bato sa mga asong, dahilan upang tumahol sila ng malalakas. Isang bandido ang sumusubok na patahimikin ang mga asong, natatakot na ang kanilang mga tahol ay maaaring makaakit ng mga mapanganib na nilalang sa kampo, at sinimulang sipain ang isa sa kanila. Sinusulit ni Arthur ang pagkakataon na lumapit mula sa likod ng bandido, pinatatatag ang kanyang kanang kamay gamit ang mana upang maging matalim ito at pinahirapan ang lalaki. Kinuha niya ang kutsilyo ng bandido at walang awa na pinatay ang pangalawang trader ng alipin. Nakaramdam ng kakaiba ang pangatlong bandido, pero bago siya makatakbo, pinutol ni Arthur ang kanyang binti. Agad na ipinaalam ng pangatlong bandido sa kanyang leader tungkol sa batang mage, pero hindi ito seryosong tinanggap ng leader at nakikita lamang ang karagdagang pera sa kanyang hinaharap, kumbinsido na mahuhuli niya si Arthur ng buo. Binitiwan ng leader ng bandido ang kanyang espada, ayaw saktan ang magiging bestseller niya, at pinalakas ang kanyang mga kamay gamit ang mana bago tumalon kay Arthur na walang armas. Iwasan ni Arthur ang unang atake at sinubukang agawin ang armas ng leader gamit ang sinulid. Trick na ginamit niya sa kanyang huling laban. Gayunpaman, ang leader ng mga bandido, na mas may karanasan sa labanan, ay nakita ang trick ni Arthur at itinaboy siya. Kinuha niya si Arthur sa binti na parang walang nangyari, sinasabi na ito na ang wakas. Pero para kay Arthur, simula pa lang ito. Sinunog ni Arthur ang kaliwang binti ng leader ng bandido gamit ang biglang apoy na spell, na nagalit sa kanya sa puntong gusto na niyang patayin si Arthur, sinasabi na ibebenta na lang niya ang bangkay ng masamang batang ito sa ilang nakakatakot na kolektor. Habang abala ang leader ng madasalin sa kanyang monologo, ginamit ni Arthur ang kanyang teknik sa sinulid upang itapon ang kanyang kutsilyo, tumama ito diretso sa noo ng leader, pinatay siya agad. Ang ikatlong bandido ay buhay pa at humihingi kay Arthur na patawarin siya, nangangako na magbabayad sa kanyang mga kasalanan. Pero alam ni Arthur na lahat ng ito ay kasinungalingan. Bukod dito, hindi siya makakapag-iwan ng anumang saksi sa kanyang mga krimen, kaya't pinatay din niya ito. Pumasok siya sa karwahe, inalis ang Pireng mula sa natatakot na elfa, at tinitiyak sa kanya. Naligtas na siyang makauwi. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari, at nababahala siya nang mapansin na may sugat si Arthur sa buong katawan. Napagtanto ni Arthur na hindi sanay ang mga bata sa ganitong kalupitan, kaya agad niyang tinakpan ang mga bangkay ng mga bandido bago pa man makita ito ng elf na babae. Gumawa siya ng dahilan, sinabing namatay ang mga masasamang tao dahil sa aksidente, at siya, na talagang bata, ay agad naniwala. Nag-ipon si Arthur ng ilang mga kapaki-pakinabang na bagay na maaaring kailanganin niya para sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay, at nasa proseso na. Na ang daan ay patungo sa timog. Nagpasya si Arthur na samahan siya. Habang naglalakad sila, ibinahagi ng elf girl ang mga kwento tungkol sa mga puno at mga engkanto sa gubat.
sa kabaligtaran na direksyon ng kinaroroonan ng mga magulang ni Arthur. Tinanong ni Arthur kung paano siya nadakip, at ipinaliwanag niya na naligaw siya sa gubat habang humahabol sa mga paru-paro. Hindi nagulat si Arthur, inaasahan niya ang isang bagay na kasing katawa-tawa noon. Nalaala niya ang isang pagkakataon sa kanyang nakaraang buhay nang siya rin ay naaresto sa kanyang edad, at ayaw niyang magdusa siya ng parehong kapalaran, pumayag siyang samahan siya pabalik sa kanyang bahay. Ngunit ayaw ng elf na batang babae na patuloy na gamitin ang mga may sungay na lobo para sa kanilang paglalakbay, dahil ayon sa kanya, mamamatay ang mga ito kung ilalayo sa kanilang likas na buhay. Matapang niyang inalis ang kanilang mga pagkakagapos, at tahimik na bumalik ang mga lobo sa kailaliman ng gubat, pabalik sa kanilang kinaroroonan. Masaya si Arthur na nailigtas ang isang mabait na babae, at lalo siyang nagpasya na dalhin siyang ligtas pauwi. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang dalawang matatapang na bata sa kanilang paglalakbay sa gubat ng nakapaa, at sa wakas ay nagdesisyon si Arthur na itanong ang pangalan ng elf na babae. Ipinakilala ng elf na babae ang kanyang sarili bilang Tessia. Tinanong niya si Arthur tungkol sa pangalan nito, at sinabi niya ito. Habang naglalakad sila, iniisip niyang baka siya ay gutom, kaya ibinigay niya sa kanya ang isang mangkok, pinaupo siya. Baba, at sinasabi sa kanya na kumain. Kahit na hindi siya gutom, sabi niya, mas mabuti nang kumain para sa katawan niya. May mahaba pa siyang lalakarin. Ang sandaling ito ay nagpapaalala sa kanya kay Sylvia, na minsang sinabi rin ito sa kanya. Kumain kahit na hindi ka gutom dahil kailangan mo ng lakas para makagalaw. Napansin niyang nagsasalita siyang katulad niya at ngumiti. Sino ang makakapagsisi sa kanya? Kapag marami kang oras na ginugugol kasama ang isang tao, nagsisimula kang magaya ang kanilang mga galaw. Matapos ihain kay Tessia ang pagkain, nagrereklamo siya, nagsasabi na mabangis ang amoy. Talaga, tinutukso ka niya at binibigyan ka ng pagkain, at nagrereklamo ka. Karaniwang asal ng bata, sinasabi niya sa kanya na magdadagdag siya ng mga dahon para mas maging masarap, pero hindi pa rin ito sa panlasa niya. Napagtanto niyang hindi siya totoong nagkaroon ng pagkabata. Para sa kanya, ang mga pagkain ay tungkol sa nutrisyon, hindi sa lasa. Habang pinapanood siya, naiintindihan niya kung ano ang pagkabata at kung paano ito gumagana. Siya ay nagrereklamo tungkol sa pagnanais ng matamis, pero walang pagkakataon na makakakuha siya ng ganoon dito. Nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, at sa totoo lang, ito ay interesante. Tinanong niya tungkol sa kanyang lungsod, at ipinatakbo niya sa kanya ang mana na hinahabol niya, sinasabing mayroong maraming nito sa bahay. Sabi rin niya na hindi siya makapaghintay na gisingin ang kanyang mana para makapag-aral sa ilalim ng kanyang guro. Nagulat si Arthur. Hindi niya alam na may mga paaralan ang mga elf. At nang tanungin niya, parang hindi siya nakakaintindi sa tanong. Naglakad sila hanggang sa madilim, at nag-set up siya ng tent para matulog siya. Narinig niya ang mga alon ng mga may sungay na wolf na pinalaya niya kanina, at nag-aalala siya na baka umatake ang mga ito. Pinagsisihan niyang hindi niya ito pinatay nang mayroon siyang pagkakataon. Pumasok si Tessia sa tent at sinabi sa kanya na matulog na rin. Pero bilang nagpoprotektang kuya, nagpumilit siyang manatili sa labas para magbantay. Sinasabi niya na sinabihan siya ng kanyang lolo na huwag matulog sa parehong kwarto ng kabaligtarang kasarian. Pero gagawa siya ng eksepsyon. Nangako siyang panatilihing lihim ito. Nang ayaw pa rin siya nito, lumabas siya, takot. Sinasabi niyang kung mananatili siya sa labas, anumang panganib na pinuprotektahan siya mula rito ay maaaring mapansin at mahanap din siya. Kaya para sa kanyang kaginhawaan, pumayag siyang umupo sa loob. Sa loob ng tent, nagsimula siyang makipag-chat tungkol sa mga tao, kung paano sila masama at maraming asawa. Wow! Sinusubukan niyang ituwid ang mga bagay, pero nakatulog siya. Sa huli, nakatulog din siya. Nang sumunod na araw, nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Mula sa pagtalon sa mga bundok hanggang sa paglalakad sa tubig, pinapatunayan niyang siya ay isang matatag na nakatatandang kapatid. Habang kasama siya, napagtatanto niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bata. Mukhang mahaba ang paglalakbay, at sa totoo lang, nagsisimula na siyang mag-alala sa kanyang mga magulang. Samantala, nakaramdam na ng komportable si Tessia sa kanyang paligid. Palagi siyang nakikipag-chat. Sa gitna ng daan, biglang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa kanyang mana core.
Akala ni Tessia ay pagod lang siya at nagmadali siyang kumuha ng mga damo habang siya ay nakasandal sa pader. Lumalala ang sakit, at pagkatapos, isa sa mga asong may mga sungay ang lumapit. Nakakabigo na pagkakataon, bumalik si Tessia na may dalang mga halamang gamot. Si Arthur, na laging masungit na kuya, ay sumigaw sa kanya na tumakbo. Akala niya handang-handa na ang lobo na atakehin sila. Pero hindi umatake ang lobo. Sa halip, ibinagsak nito ang karne mula sa kanyang bibig at umalis. Nakatitig si Tessia ng masaya, sinasabi, iyon ang gantimpala ng pagiging mabait na bata. Sila ba ay talagang naging mabait na bata? Niluto nila ang karne, at matapos ang isang kagat, labis na natuwa si Tessia. Mas masarap ito kaysa sa kakaibang pagkain mula kanina. Totoo, kapag nakita ng isang bata ang masarap na pagkain, natutuwa sila. Nang subukan ito ni Arthur, finally niyang naintindihan kung bakit mas gusto ng mga bata ang matatamis na pagkain. Ang sarap kaya gusto niyang sana ay kumain din siya ng ganito noon. Sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng kabute imbis na mga damo, at madalas itong kinakain ng mga babae sa kanyang lungsod. Nabawasan ang kanyang pagbabantay at kumagit siya. Malaking pagkakamali, nagmamadali siyang pumunta sa banyo ng maraming beses. Ang lasa, nakakasuka. Mayroon siyang napakalalang sakit sa tiyan na hindi niya makayanan. Dumarating ang gabi, at bumalik sila sa tent. Sarado ang kanyang talukbong dahil siya ay pagod at stressed. Nais niyang matulog, pero puno ng kwento si Tessia, mula sa mga librong tungkol sa mga tao at duwende na kanyang nabasa habang lumalaki hanggang sa kanyang mga pangarap na makilala sila. Pero hindi siya makakilala, sabi niya, dahil narinig niyang masama ang mga tao, kaya hindi niya alam ang gagawin. Nakakatulog si Arthur habang nag-uusap, at si Tessia, parang sweet na nakababatang kapatid, ay tinatakpan siya ng tela. Kinabukasan, umalis silang muli. Pagod si Arthur, pero itinatago ito sa kanyang ngiti para hindi siya mag-alala. Kahit na tinatanong niya kung pagod na siya, sinasabi niyang malakas pa siya, kahit ang mga bulag ay makikita na siya ay mahina. Habang papalapit sila sa kanyang nayon, humihiling siyang bigyan siya ng palayaw, RT. Tinatawag siya nitong inang makapangyarihan bilang kapalit. Hindi niya natanggap ang biro tulad ng nararapat, at sinasabi niyang sinusubukan lang niyang magpakatotoo bilang kaibigan. Isang bagay na halos hindi niya naranasan dati ang pagkakaibigan, kaya hindi ko masisisi ang kanyang reaksyon. Naglalakad siyang nauuna at nakakita ng isang pagbubukas. Hindi siya ito napansin kaagad, pero tinawag niya ang kanyang atensyon dito. Hindi niya alam kung ano yun. Bago niya malaman, nakabitin siya sa gilid, tinatawag siya na sumama, na nakablow na ang mga kamay. Sa sandaling yon, naguguluhan siya. Dapat ba siyang sumama sa kanya, o bumalik sa bahay? Hinabol niya ang kamay nito at sumunod sa kanya. Naka-rating sila sa kabila, at siya'y nahiga sa sahig na mahina. Bago siya tuluyang makabawi, napalibutan siya ng mga armado. Sinasabi nilang sinusubaybayan sila sa pamamagitan ng butas ng teleportation. Sa wakas, hinuli siya at inilahad ang espada sa kanyang leeg. Sigaw siya para kay Tessia, ngunit nakita siyang nakatayo lang, walang ekspresyon. Anong nangyayari? Maari bang ang kanyang kabaitan ay humantong sa pagtataksil? Hinihiling ng mga bantay kay Arthur na ipaliwanag kung sino ang nagpayag sa isang tao tulad niya na pumasok sa kanilang sagradong lupa. Humarap si Arthur kay Tessia, umaasang ipapaliwanag niya ang sitwasyon, ngunit habang siya ay nananatiling tahimik, naramdaman ni Arthur ang pagtataksil, pakiramdam na tanga na iniisip siyang kaibigan. Pero lumalabas na nag-atubili lamang si Tessia na magsalita dahil siya ay bata pa. At habang ipinapahayag ng mga bantay na wala nang buhayin si Arthur, siya ay biglang pumagitna, nagsusukli para sa kanya at sinasabing iniligtas niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, nananatili ang mga gwardya sa palagay na somehow ay na-brainwash ni Arthur si Tessia para maniwala na siya ay nailigtas niya. Oo, tama. Sa anumang kaso, ang tanging matalino at may bait na tao sa mga lupain ng Elven ay pumasok, lumalabas mula sa parehong teleportation portal, at inutusan ng mga gwardya na pakawalan si Arthur. Ang taong ito ay si Vyrian Aralith, ang dating hari ng Elenwar, at personal siyang nagpapasalamat kay Arthur sa pagligtas kay Tessia, na Ivan reveal na siya ay apo niya, na nangangahulugang siya ang prinsesa ng kaharian na ito. Si Arthur ay ganap na nabigla sa revelasyon, dahil hindi niya kailanman inisip na si Tessia ay maaaring royal, batay sa paraan ng kanyang pag-uugali habang magkasama sila.
Dumating sina Theseus mga magulang, ang hari at reyna na sina Alduin at Mariel Aralith, at sa wakas ay muling nagkita kasama ang kanilang nawawalang anak pagkatapos ng ilang araw na paghihiwalay. Habang tinitiyak ni Mariel na ayos ang kanyang anak, tinanong ni Alduin kung ano ang ginagawa ng isang tao dito. Mukhang namana ni Alduin ang talino ng kanyang ina, at hindi gaanong matalino tulad ng kanyang ama, dahil agad niyang iniutos sa kanyang mga sundalo na patayin si Arthur. Muling pumasok si Virion, sinasabi na siya ang nag-utos sa mga gwardya na huminto, at ipinaliwanag niya kay Alduin na nailigtas ni Arthur ang kanilang mahal na Thesia, sa kabila ng pagiging tinatawag na barbarikong tao. Sinusuportahan ni Thesia ang pahayag ni Virion, nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag saktan ang kanyang kaibigan, at nagmumungkahi pa na imbitahan siya sa kanilang kastilyo. Ang pag-iisip ng isang tao na papasok sa kanilang kastilyo ay malinaw na nagpagilan sa isip ni Alduin, ngunit hindi naghintay si Thesia sa kanyang sagot, at agad na lumapit kay Arthur, sinasabi sa kanya na kung sasama siya, gagawin ng kanilang mga royal chef ang kanyang paboritong merienda. Oh, yung mga ganong uri ng suhol ay epektibo lang sa mga sanggol. Well, si Arthur ay technically isang sanggol, kaya kahit ano na lang. Ayaw ni Alduin na ma-upset ang kanyang mayabang na anak na babae, kaya pumapayag na rin siya. Samantala, sobrang interesado si Virion, nararamdaman ang misteryosong kapangyarihan ni Arthur, kaya't humihingi siya kay Arthur na makipag-usap sa kanya mamaya ng pribado. Sa ngayon, sama-sama si Arthur kay Thesia at naglalakad sa kaharian ng Elnoir, isang lipunan na mahusay na inayos kung saan ang mga bahay ay itinayo sa ibabaw at ilalim ng mga puno, at ang mga tao. Mabuhay ng simple ngunit mapayapang buhay. Habang naglalakad si Arthur sa tabi ni Thesia, nakakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga tao, na lahat ay nagtataka kung anong ginagawa ng isang tao dito. Hindi maalis ni Arthur sa isip na si Thesia ay nag-atubiling tumulong sa kanya noong una. Bakit niya ginawa yon, at ano ang nangyari sa stern na ekspresyon sa kanyang mukha noon? Hindi niya ito maintindihan, at ang isip na ito ay patuloy na nakakabother sa kanya, na nagiging sanhi ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Sa anumang pagkakataon, siya ay nananatiling nagdududa sa lahat ng nasa paligid niya, at ginagawa ang kanyang makakaya para manatiling alerto at huwag magbitiw ng kanyang bantay. Nakarating sila sa kastilyo sa dulo ng lungsod, at habang sila'y pumapasok, sinalubong sila ng maraming elven na katulong, na ang tanging tungkulin ay siguraduhin na laging masaya si Thesia. Ngunit, sa araw na ito, nais ni Thesia na suklian si Arthur, kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang mga katulong na bigyan siya ng pinakamainam na pagdadala, sinasabi sa kanila na nailigtas siya ni Arthur. Nang makita silang nag-aatubili, pinasiguro ni Thesia na si Arthur ay isa sa mga bihirang tao na tunay na mabuti ang puso. Pagkatapos, humarap siya kay Arthur at tinanong kung ano ang nais niyang gawin. Kumain ng merienda, maglaro, mag-lunch, o baka mag-refresh. Pero bago gawin ang mga iyon, gusto ni Arthur na makipag-usap sa mga magulang ni Thesia tungkol sa nangyari sa gubat, dahil walang paliwanag na naibigay. Tinipon niya ang lahat sa silid ng pulong para magkaroon ng seryosong pag-uusap, pero si Thesia ay nasa sarili niyang mundo at nagdala ng tsaa at merienda para sa lahat, marahil iniisip na ito ay mas parang tea party kaysa sa iba. Gayunpaman, formal na nagpakilala si Alduin sa sarili niya, sa kanyang asawang si Mariel, at sa kanyang tatay na si Virion kay Arthur, at nagpakilala rin si Arthur bilang isang karaniwang bata na ipinanganak sa isang liblib na lugar. Nayon sa kaharian ng Sapin. Lumuhad siya sa harap ni Alduin, inamin na ang isang karaniwang tao tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makita ang mga maharlika, lalo na ang makasama sa parehong silid ng hari ng mga elves, at ipinaabot niya kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkakaroon ng ganitong oportunidad. Nagulat si Alduin sa ganda ng edukasyon ni Arthur, sa kabila ng pag-angkin na isinilang siyang magsasaka, pero pinayagan siyang magpatuloy. Nagbigay si Arthur ng detalyadong paliwanag tungkol sa nangyari, kasama na ang pagkakahiwalay niya sa kanyang pamilya. Hindi siya nagsinungaling sa hari, pero hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan, tulad ng kanyang engkwentro. Misteryosong dragon na si Sylvia. Sa kabila nito, habang inilalakad niya ang kwento sa punto kung saan natagpuan niya si Thesia na kinkidnapang ng isang grupo ng mga mangangalakal ng alipin, nagbago ang mood sa silid. Muli, sinasamantala ni Alduin ang pagkakataon na sisihin ang lahat ng tao para sa ginawa ng mga mangangalakal ng alipin sa kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, nagtatanong si Virion,
Paano nakapagligtas si Arthur, isang 5 taong gulang, kay Tessia mula sa 3 matatandang mangangalakal ng alipin? Hindi ito maaaring sa pamamagitan ng negosasyon o paggle-begging, kaya sa wakas ay inihayag ni Arthur ang katotohanan. Sinabi niyang siya ay isang talentadong mage at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan upang alisin ang mga trader ng alipin. Gayunpaman, nahihirapan si Alduin na maniwala, at ang parehong gwardya mula kanina ay muli na namang nagbigay ng hindi kinakailangang opinyon, sinasabing tiyak na na-brainwash ni Arthur si Tessia para makapasok sa kanilang sagradong lupa. Si Varian, na patuloy na nagtatanggol kay Arthur mula pa sa simula, ay hindi na nagtiis sa kawalang galang na inihahagi sa kanya ng hindi tuwiran at agad na pinatigil ang gwardya. Si Tessia ay nagdagdag din, na nagsabing narinig niyang pinag-uusapan ng mga trader ng alipin ang tungkol sa pagbebenta sa kanya. Para sa mataas na halaga, naaalala ang traumatiko niyang karanasan. Matapos ikwento ni Tessia ang pinagdaanan niya bago siya nailigtas ni Arthur, naging emosyonal ang kanyang ina at niyayakap siya ng mahigpit. Ang pagmamahal ng ina ay palaging napakamahusay at maganda. Napagtanto rin ni Alduin ang pinagdaanan ng kanyang anak, kaya't sinabi niya kay Arthur na naniniwala siya sa kanya at pinahahalagahan ang lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Matapos ipaliwanag kung paano niya nakilala si Tessia, umabot siya sa tunay na dahilan kung bakit niya hiningi ang pag-uusap na iyon. Sinasabi niya sa kanila na namimiss din siya ang kanyang pamilya, at ang gusto lang niya ngayon ay makasama muli ang kanyang mga magulang sa Sappen. Hindi makapaniwala si Alduin sa kanyang naririnig. Talaga bang hinihiling ni Arthur na tulungan ng mga elf ang mga tao na sa tingin nila ay barbaro? Ipinipilit ni Alduin na walang paraan na tutulong siya sa mga tao, at kailangan ni Arthur na maunawaan na kailangan niyang makahanap ng daan pauwi. Makakaasa ka sa matalinong si Arthur na isipin ang susunod na hakbang. Pinapaalala niya kay Alduin ang mga ginawa niya para sa kanilang pamilya at sa kanilang lungsod, at sinasabi na, kung hindi sila tumulong sa kanya bilang kapalit sa ginawa niya para sa kanila, kung ganun barbaro rin sila, at wala silang karapatan na tawaging barbaro ang mga tao dahil pareho lang sila ng ugali. Tinitingnan ni Alduin si Alduin na may mukhang sumisigaw, nahuli ka na. Sinabi niya kay Alduin na nahuli siya sa kanyang sariling sapot, at si Tessia ay nakatayo rin sa tabi ng kanyang ama, nakatitig sa kanya para malaman kung anong desisyon ang gagawin niya sa huli. Wala nang pagpipilian si Alduin sa puntong ito. Tinatanggap niyang tulungan si Arthur, ngunit sinasabi sa kanya na ang tanging tarangkahan ng teleporter na patungo sa Sappen ay maaaring buksan lamang minsan sa 7 taon pagkatapos makipagkita sa 3 pinuno. Gamit nila ito kamakailan, kaya ang susunod na pagkakataon na maaari itong buksan ay sa loob ng 5 taon. Wala nang ganitong luho si Arthur. Hindi niya kayang maghintay ng 5 taon bago makasama ang kanyang pamilya. May hinala rin si Alduin tungkol dito, kaya sinasabi niyang hihingan niya ng mga sundalo na maghatid kay Arthur pauwi para magsimula ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Mas magaan ang pakiramdam ni Arthur nang marinig yon, ngunit bigla na namang sumakit ang kanyang manicure. Nahihirapan siyang umalis sa pulong at nagpunta upang maligo. Hindi humuhupa ang sakit at patuloy pa rin. Pagkatapos ng kanyang pal-aigo, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang dibdib, nagtataka kung ano ang maaaring sanhi ng kanyang sakit. At ang solusyon dito, iniisip niya si Sylvia at tinatanong siya kung ano ang dapat niyang gawin tungkol sa sakit na yon. Sa kasamaang palad, hindi pa dumarating ang sagot. Naglalakad-lakad siya sa paligid ng palasyo at ang sariwang hangin na natatanggap niya ay nagpapagaan ng kanyang sakit ng kaunti. Iniisip niya ang kanyang mga magulang at kung gaano niya sila namimiss. Nagtataka siya kung buhay pa sila, pero nagtatapos na masyado silang malakas para mamatay ng madali. Kaya sigurado siyang okay sila. Nang tumingin siya pataas at nakita si Tessia kasama ang kanyang mga magulang, nagtatanong siya kung tatanggapin din siya ng kanyang pamilya ng masayang-masaya, o kung magagalit sila sa kanya dahil iniwan niya sila ng matagal. Lahat ng iniisip na ito ay labis na nagpapasakit sa batang ito, kaya't nananatili siyang nawawala. Tumakbo si Tessia para salubungin siya. Banibiro siya na tinatawag siyang Pinalangga Prinsesa at tinatanong siyang umalis na at tamasahin ang ginhawa ng kanyang mga magulang. Ikinwento niya ang mga alalahanin niya tungkol sa kanyang mga magulang at kung siya ay tatanggapin nila. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, nagtataka kung gaano siya kaakyat. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ikatutuwa ng mga magulang mo na bumalik ka? Nagtataka siya, laging nag-aalala ang mga magulang sa kanilang mga anak,
At sigurado siya na nag-aalala din ang mga magulang niya tungkol sa kanya ngayon. Habang niyayakap siya, may mga nagniningning na kampanilya na nahuhulog sa kanila. Tinitingnan niya ang mga ito at sinasabi sa kanya kung ano ang mga ito. Nang makita siyang ganoon, naaalala niya nung pumasok siya sa lungsod at inisip na nais siyang ipag-betray dahil sa kanyang itsura, pero natutuwa siyang hindi siya nito sinuklian ng masama. Gayunpaman, pamilyar sa kanya ang mga bulaklak na iyon. Bumalik siya sa kanyang mga iniisip, nagtatanong kung ano ang nakikita niya. Ang nakikita niyang bulaklak ay hindi bulaklak para sa kanya. Isa itong sandata. Nakita na niya ang mga ito noong mga araw na siya ay nakikipaglaban pa. Humihingi siya ng tawad sa kanya, at nagtatanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya gusto rin niya ang mga bulaklak, pagkatapos ay ibinato ang bulaklak pabalik sa taong nagpadala nito, na inaasahan niyang isang sandata. Sa kanyang pagkabigla, ang nagpadala ay walang iba kundi si Varian. Tinanong niya kung bakit inaaway ni Varian ang sarili niyang apo. Pero ngumiti si Varian sa kanya, nagtatanong kung pwede bang atakihin ng ganoong bagay ang sinuman. Dumating si Tessia para makipagkita kay Varian, nananawagan sa kanya na iwanan si Arthur at sinabing si Arthur ay talagang mabait na bata at hindi siya katulad ng ibang tao. Nanliligaw siya na huminto na siya sa pangbuli sa kanya. Para kay Varian, hindi yun pangbuli. Sinasabi niyang nakakita siya ng isang kawili-wiling tao sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at hindi niya papayagang mawala ang tao. Sa pamamagitan ng mahika, pinapaupo niya si Tessia at nagdadala ng tungkod para makipaglaban siya kay Arthur. Sinong mananalo sa laban na ito? Nagsimula ang laban, at ginawa ni Arthur ang lahat ng kanyang makakaya. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang mana para makipaglaban, pero napansin niyang mas mabilis si Varian kaysa sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi siya makadaan sa pagtama kay Varian. Nang gumawa siya ng matinding pagsisikap, nabasag ni Varian ang kanyang tungkod, at isang piraso ng tungkod halos. Sinasaktan si Tessia, pero pinuprotektahan niya siya. Nagdesisyon siyang gumamit ng mahika. Ang mahika na ginagamit niya ay sobrang lakas na kaunti lamang ang nakakaligtas dito. Pero hulaan mo kung sino ang umatras sa kanyang mahika. Si Varian. Pagkatapos ng ilang pagsubok, matagumpay niyang nahampas si Varian sa ulo. Nagulat si Varian, pero lalo lang itong nagpasigla sa kanya na makipaglaban. Humingi siya kay Arthur ng pangalawang round ng laban, pero tumayo si Tessia mula sa kanyang kinaroroonan at kinurot ang kanyang puwit, sinasabihang iwanan na ang kanyang arty. Sinasabi niyang hindi si Arthur ang batang akala ni Tessia, at kung may isang tao na binuli ang sarili niya sa laban na iyon, ito ay si Arthur na nagbuli sa kanya. Ayaw ni Arthur ng cup na ito para sa sarili niya. Sinasabi niyang sobrang mataas ang tingin ni Varian sa kanya. Hiniling ni Varian na maging disipulo siya. Maaaring magandang ideya ito para sa kanya, at para maging patas, isinasalang-alang din niya ito. Ngunit kapag naisip niya ang tungkol sa kanyang mga magulang at kung paano hindi sila sigurado na ayos siya, napagpasyahan niyang hindi ito magandang deal. Sinabi niya kay Varian ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, ngunit sinabi ni Varian na may paraan para ipaalam niya. Sinubukan niyang magtanong ng mas mabuti, at naglagay si Varian ng isang bagay sa kanyang katawan. Nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa kanyang mana muli, at kinukumpirma nito ang hinihinala ni Varian kanina, na siya ay nakuha ang Beast Wheel. Sinabi niya kay Arthur na ang tanging paraan para siya ay makaligtas at hindi mamatay ay kung magiging disipulo siya. Isang mahirap na desisyon ito para kay Arthur. Ano ang magiging desisyon niya sa huli? Napansin ni Arthur na hindi siya makagalaw. Ang kanyang puso ay sumasakit sa matinding kirot, at habang sinusubukan niyang kontrolin ang sakit, isang madilim na aura ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Kinuha nito ang anyo ng isang mahiwagang, nakakatakot na nilalang. At si Arthur, natatakot, ay pinapikit ang kanyang mga mata. Iniisip kung ang halimaw na ito ay isang pagsasakatawan ng kanyang mga panloob na takot o marahil ng kanyang mga responsibilidad. Habang papalapit ang halimaw, na handang saktan si Arthur, may mahina siyang narinig na tinig na tinatawag siya. Si Tessia ito, at ang kanyang boses ay nagpapakalma sa kanyang puso upang matulungan siyang magising. Nang buksan ni Arthur ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo si Tessia sa ibabaw niya, at iyon ay nagbigay sa kanya ng pagdududa kung siya ba ay naipadala sa mundo ng Mushoku Tensei o kung ano. Batiin ni Tessia si Arthur ng magandang umaga, pero iniiwasan niya ito at nagpapanggap na babalik sa
Natutulog, tinatawag siyang halimaw sa kanyang panaginip. Biro lamang, sinabi ni Tessia kay Arthur na naghihintay ang kanyang lolo sa labas, ngunit hindi nakikinig si Arthur. Kaya literal siyang hinahatak palabas ng kama, sinasabi sa kanya na ayusin ang gulo ng kanyang buhok, na sinagot ni Arthur na mukhang medusa ang buhok ni Tessia kanina. Nagsisimula nang magbihis si Arthur nang tanungin siya ni Tessia kung talagang mananatili siya dito, at sumagot si Arthur, sinasabing hindi niya pa napagpapasiyahan, tinatawag siyang prinsesa. Sa totoo lang, sawa na si Tessia sa formal na pagbabahagi ni Arthur kapag magkaibigan sila, kaya tinutukso siya sa pamamagitan ng paglames sa kanyang likod, sinasabi sa kanya na magagalit siya ng labis kung tatawagin siyang prinsesa muli. Pero nagkomento si Arthur na galit na siya, na nagpapaisip sa kanya kung maaari pa siyang magalit ng higit pa sa ngayon. Matapos maghanda, lumabas si Arthur mula sa kastilyo kasama si Tessia. Nang makita, may isang karwahe kung saan si Alduin ay humihingi kay Virene na huwag payagan si Arthur na manatili dito. Pareho silang may hanggal na pag-iisip laban sa lahat ng tao, gaya ng alam na natin. Pero hindi nakikinig si Virene at sumakay sa karwahe, na malinaw na nagpapakita na gusto niya si Arthur. At ang kanyang desisyon ay pinal. Narinig ni Tessia si Alduin, at muling tumayo upang ipagtanggol si Arthur, sinasabing dapat nilang payagan siyang manatili dito dahil iniligtas niya ang kanyang buhay. Si Alduin, bilang sagot, ay umamin na siya ay nagpapasalamat ngunit hindi sa paraang payagan ng isang tao na magkalat ng dumi sa kanilang sagradong lupa. Sobra na si Virene sa mga salita ni Alduin. Pinaunang tikom niya ang kanyang anak na may makapal na ulo, na dapat ay may pinakamataas na kapangyarihan bilang hari ng lupain nito, at sinabi sa parehong Arthur at Tessia na sumakay na sa karwahe. Sandali pagkatapos, umalis ang karwahe patungo sa lokasyon ng matandang kaibigan ni Virene. Natutulog si Tessia sa balikat ni Arthur, at humiling si Virene kay Arthur na hayaan siyang matulog, sinabing nagising siya ng maaga today dahil ito ay isang mahalagang araw na magpapasya sa kinabukasan ni Arthur. Nakikiramay si Virene sa kanyang apo, sinasabing namuhay siya sa isang malungkot na kapaligiran hanggang ngayon, at ang tanging dahilan kung bakit wala siyang mga kaibigan ay dahil bawat tao ay sinubukang samantalahin siya, at kaya't umiwas si Tessia sa mga tao. Nang marinig ang lahat na yun, napagtanto ni Arthur kung bakit nagagalit si Tessia tuwing tinatawag siya nito ng pormal. Sa pagtawag sa kanya na prinsesa, binanggit ni Virene na si Tessia ay ngumiti lamang kapag kasama si Arthur, kaya't pinasalamatan niya si Arthur sa pagiging kaibigan nito, na nagpaisip sa kanya kung gaano kahalaga si Tessia sa kanya. Napagtanto ni Arthur kung gaano kabait at maalalahanin ng matandang ito, at nagpasya siyang lubos na pagkatiwalaan siya mula ngayon. Kaagad pagkatapos, dumating ang karwahe sa destinasyon at ibinaba ang grupo sa harap ng isang bahay na kamukha ng bahay ni Frodo mula sa Lord of the Rings. Nagtataka si Arthur kung sino ang may-ari ng mahiwagang bahay na ito, at kung gaano kahalaga ang taong ito. Maging ito ay ang dating hari na personal na bumisita dito. Si Virene, na parang royal sa lahat ng oras, biglang naging anyo ng isang karaniwang matandang lalaki, pinapalo ang kanyang paa sa pinto, hinihiling sa kanyang kaibigan na lumabas, tinatawag siyang isang matandang mangkukulam. Ngunit matapos walang makuhang sagot, inilapit ng matandang lalaki ang kanyang tainga sa pinto para makinig, nang biglang ibinangga ng matandang mangkukulam ang pinto. Pinapadapa si Virene at sinabing marinig siya ng maayos at hindi na kailangan pang sumigaw sa kanyang mga tainga. Tumayo si Virene at ipinakilala ang masungit na matandang babae kina Arthur at Tessia bilang si Rhaenyra Darkhasan. Ayon kay Virene, espesyal na mage si Rhaenyra, isa na kayang tuparin ang hiling ni Arthur. Natutuwa si Arthur nang marinig yun at sinabi kay Rhaenyra kung gaano siya ka-honored na makilala ang isang katulad niya. Sinabi niya kay Rhaenyra kung gaano kabait ang bata at pinapasok sila, kung saan tumingin si Arthur sa paligid at walang nakita kundi isang balde ng tubig. Kaya hindi niya maiwasang itanong kay Rhaenyra kung paano siya makakatulong na makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang kung wala siyang nakikitang kagamitan sa komunikasyon kahit saan. Ipinapaliwanag ni Rhaenyra na siya ay isang tag-akita, isang uri ng salamangkero na kayang tumingin sa mga piraso ng nakaraan at hinaharap ng isang tao. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan kay Arthur, ngunit nagulat siya dahil hindi siya makakita ng marami, tinawag siyang espesyal.
Sinabi ni Arthur kay Rhaenyra na ayaw niyang malaman ang kanyang hinaharap at gusto lang niyang ipaalam sa kanyang mga magulang na siya ay buhay at huwag silang mag-alala tungkol sa kanya. Kaya't ginawa ito ni Rhaenyra, inutusan si Arthur na tumingin sa refleksyon ng tubig sa loob ng balde. Pinapakahulugan siyang magtuon sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga magulang habang ginagawa ito. Nilagyan niya siya ng kanyang mahika, at sa ganitong paraan, nakikita ni Arthur ang kanyang nanay, si Alice, at ang kanyang tatay, si Ray, na nagsasalo-salo ng tanghalian, patuloy na nagluluksa para sa kanya, binabanggit na ngayon ang kanyang kaarawan. Parehong naaalala ni na Alice at Ray ang nangyaring masama kung saan nawala si Arthur at kung paano sila hindi pa nakaka-move on matapos silang manirahan sa lungsod. Pumasok si Ray sa puwersa ng seguridad ng lungsod at nagsimulang manirahan sa isang mansyon kasama si Alice, inaalagaan siya at ang sanggol sa kanyang tiyan. Habang pareho silang umiiyak, naiisip si Arthur, sa wakas ay nagsalita si Arthur sa kanilang dalawa. Sinasabi sa kanila na siya ay buhay at maayos at kasalukuyang nasa lupain ng mga elf. Ipinaliwanag niya na nakikipag-usap siya sa kanila sa pamamagitan ng isang espesyal na uri ng mahika, at binanggit din na hindi pa siya makabisita dahil may problema sa kanyang katawan na kailangang ayusin. Ngunit sinasabi niya sa kanila na huwag mag-alala, nangangako siyang magiging maayos siya, at humihingi na huwag nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa nangyari sa araw na iyon. Habang nagtatapos siya ng tawag, sinasabi sa kanyang mga magulang kung gaano niya sila kamahal, niyayakap ni Alice si Ray, labis na natutuwa na buhay pa ang kanilang munting anak. May luha sa mga mata ni Arthur. Ayaw niyang makita ang kanyang mga magulang sa ganitong miserable na estado, kaya't nanunumpa siyang magiging sapat ang kanyang kakayahan upang hindi na muling mangyari ang ganitong sitwasyon, humihiling kay Viren na kunin siya bilang kanyang alagad. Ang kanyang determinasyon na mag-training ay hindi madaling makuha. Isinasaalang-alang ang katotohanan na hindi okay sina Alduin at Mariel sa ideya na mananatili siya kasama nila. Hindi dapat sila maging masaya na may tao sa lungsod ng mga Elven. Muli, pumunta sina Viren at Tessia sa isang pulong kay Alduin. Sinusubukan ni Tessia na sabihin sa kanyang ama na ang batang kanilang tinatanggihan ay naligtas siya ng 2 beses. Kaya kung magpupumilit sila na ayaw nila sa kanya, ibig sabihin nagtatakda sila ng president na ang mga elf ay nagbabayad ng kabutihan ng masama. Wala nang pakialam si Alduin tungkol doon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga tao at natatakot siya na hindi tatanggapin si Arthur sa lungsod. Nakiisa rin si Viren. Wala pa siyang disipulo noon, kaya sinabi niya kay Alduin na kung hihilingin niyang maging disipulo si Arthur, dapat ay magtiwala siya na mabuti ang bata. Sa kawalan ng pagpipilian, isinaalang-alang ang kanyang pagkahabag para sa kanyang ama at anak na babae, tinanggap ni Alduin. Para payagan si Arthur na manatili. Pero may isa pa siyang alalahanin, kung tatanggapin ba siya ng kanyang mga tao. Tinanong niya si Viren kung sino ang mananagot kung may mangyaring masama, at si Viren ay hindi na nag-isip ng 2 beses bago pumayag na siya ang mananagot. Lumabas sina Alduin at Mariel para salubungin si Arthur. Nakatayo si Alduin sa harap ni Arthur, inamin na naging mabagsik siya kanina nang dalhin si Arthur sa lungsod, at hindi ito kasalanan niya, kundi ang pananaw sa mga tao. Nakikita ni Arthur ang maliwanag na pagbabago sa saloobin. Ang parehong Alduin na kin-dislike ang ideya na nandyan siya ay masayang sumasalubong sa kanya ngayon. Talagang mahal ni Alduin ang kanyang pamilya at gagawin ang lahat para mapasaya sila. Niyakap ni Alduin ang kamay ni Arthur bilang pagtanggap sa kanya, pero may mas magandang ideya si Tessia. Hamon niya sa kanyang ama, sinasabi na kung talagang masaya siya kay Arthur, dapat niyang payagan si Tessia na sumama kay Arthur sa bayan at ipakita ang lungsod. Wala nang mawawala kay Alduin dahil kumalat na ang balita tungkol sa mahabang pananatili ni Arthur sa lungsod, kaya pinapayagan niya sila. Masayang hinatak ni Tessia ang kamay ni Arthur patungo sa lungsod. Ipinakita niya ang mga interesante at mga tao sa paligid. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa lungsod ng mga elf, at siya ay humahanga sa hitsura ng mga tao. Sinasabihan siya tungkol sa isang malaking tindahan doon na nagbebenta ng merienda at prutas, at hinihila siya para makarating sila roon bago magdagsaan ang tao. Habang sumusunod siya sa kanya, may isang batang elf na sinadyang bumangga sa kanya. Kahit gaano pa kahabag ang ating pangunahing tauhan, wala siyang pakialam na siya ay nabangga. Sa halip, humihingi siya ng tawad sa bata at humihiling na umalis, ngunit tinitingnan siya ng batang may paghamak.
Komento nito na si Arthur ay nak-contamination ng kanyang katawan na tao. Patuloy siya sa pagsasabi na hindi mahalaga na gusto ni Viren si Arthur sa lungsod. Hindi kailanman tatanggapin si Arthur dahil siya ay tao. Ang normal na Arthur ay hindi talaga mag-iisip na maging masama sa sitwasyong ito, pero natutunan niyang maging parang bata mula kay Tessia, at ito ay isang magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang pagiging bata. Tumingin ang bata kay Tessia, sinasabi sa kanya na ang pakikipagkaibigan kay Arthur ay sisir lamang sa kanyang magandang reputasyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Fairith Ivzar, at ipinakita na siya ay isang maharlika, kaya humiling siyang samahan si Tessia pauwi. Agad siyang pinaalalahanan ni Tessia na mali ang kanyang ginawa, pero hindi niya alam na si Arthur ay may isang mas mabuting plano. Sarkastikong yumuyuko siya kay Fairith at tahasang sinisira ang pangalan ng kanyang pamilya sa pagtawag sa kanya na Ivzar sa halip na Ivzar, na tila isang insulto sa kanyang normal na pangalan. Napagtanto ni Tessia ang kanyang ginawa at tumatawa, pero naiintindihan din ni Fairith ang sarcasm. Ayaw niyang mawala ng mukha bilang isang dakilang marangal, agad siyang humamon kay Arthur sa isang duelo. Ang paghamon sa isang duelo sa lungsod na iyon ay hindi normal. Lahat ng matatanda ay tumitigil upang manood sa sitwasyon. Kung tatanggi si Arthur na makipaglaban sa duelo, nangangahulugan ito na siya ay talo at siya ay mapapahiya sa parehong si Viren at ang pamilya ng hari. Kaya tinanggap niya, sa kabila ng panghihikayat ni Tessia, na hindi ito kinakailangan. Humiling si Fairith kay Tessia na maging hukom, at nagsimula ang hamon. Puno ng kayabangan, sumugod si Fairith upang labanan siya, ngunit tinamaan siya ni Arthur ng isang suntok, at bumagsak ang mayabang na batang lalaki sa lupa na nahihirapang magmulat. Naguluhan si Tessia. Nauna na niyang tinangka na ipaalam kay Fairith na ang taong makakalaban niya ay hindi mahina, at dahil hindi nakinig si Fairith, dapat niyang tanggapin ang resulta. Hinahatak niya si Arthur at sinasabihan siyang tumakbo. Tumakbo siya ng masaya kasama siya. Habang tumatagal, nakikilala niya si Tessia at nag-e-enjoy siya sa kanyang kumpanya. Lumalabas sila ng magkasama, kumakain ng magkasama, at kahit nagbabasa ng magkasama. Tuwing may elfo na nagbabalak namang bullying sa kanya, agad siyang tumutulong. Matapos ang isa sa kanilang pang-araw-araw na lakad, nakatayo siya sa riles at nakikipag-usap sa kanya. Magsisimula na ang kanyang pagsasanay kinabukasan, at tinatanong siya kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito. Mukhang nababahala siya tungkol sa isang bagay, at tinatanong niya kung ano ang nagpapabahala sa kanya, at kung ayaw na ba niyang mag-training. Naalala niyang nakipag-usap siya kay Viren kanina. Sa usapan, pinaalalahanan siya ni Viren na nasa banyagang lupa siya na walang pamilya at kaibigan na sumusuporta sa kanya. Wala siyang matatakbuhan, ngunit nagpasya siyang manatili sa lupang yun at matuto. Binalaan siya ni Viren na hindi madali ang pagsasanay. Mas mahirap ito kaysa sa anumang naranasan niya. Gayunpaman, kung mananatili siya at matututo mula sa anumang pagdadaanan niya, magiging ligtas ang kanyang hinaharap. Binigyan siya ni Viren ng isa pang pagkakataon na umatras at tinanong siya kung talagang interesado siya. At sinabi niyang interesado siya. Kaya inutusan siya ni Viren na kalimutan ang sakit sa Manacor sa ngayon. Sa kasalukuyan, masigasig siyang nakatingin kay Tessia. Sinabi niya sa kanya na sabik siyang mag-ensayo kinabukasan. Ivan revealed niya na talagang marami na siyang dinaanan, at nakipaglaban siya kasama ang kanyang ama. Alam niyang walang anuman sa mga dinaanan niya ang maihahambing sa gusto niyang gawin sa ngayon, pero determinado siyang magpatuloy, at sigurado siyang magiging mas malakas siya. Itinulak din niya ang kanyang kamay sa harap, sinasabi sa kanya na gagawin din niya ang kanyang makakaya. Gagawin ba niya ang kanyang pinakamahusay sa ano, isip-isip niya. Kaya ipinaalam niya na gagawin niya ang kanyang pinakamahusay tuwing oras upang matiyak na hindi siya mas malakas kaysa sa kanya at nagagawa niyang makipagsabayan sa kanya. Sana ay matuloy iyon. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay. Nakatayo siya sa harap ni Viren habang ipinapakilala siya ni Viren sa mga susunod na parte ng kanyang buhay. Sa pagsisimula ng pagsasanay, naiisip niya sa sarili, mas mabilis ang buhay sa Elven Kingdom kaysa sa labas. Sa loob ng kanyang ilang araw dito, marami na siyang natutunan, at siya ay lumalaki. Pumayag siyang manatili roon, alam na ito ang pinakamahusay na desisyon para sa kanya, at siya ay kumikilos para sa kanyang hinaharap.
Sinabi niya sa sarili na kahit hindi niya alam kung ano ang daraanan niya sa kanyang pananatili sa kakaibang kaharian na ito, ang sigurado siya ay magiging maliwanag ang kanyang hinaharap. Nais ko siya ng mabuti sa hinaharap na ito, at sabik akong makita kung ano ang dadalhin ng hinaharap para sa kanya. Ilang oras ang lumipas, at kahit si Tessia ay natutong gumamit ng kanyang mana. Pumunta siya upang gisingin si Arthur sa kama ng umagang yon, ngunit hindi siya nagising, kaya ginamit niya ang mana. Para gisingin siya, nagigising siya na sumisigaw sa kanya, nagtataka kung bakit hindi siya ginaisang ng mahinahon. Pero siya ay ngumiti, alam na ginaisang niya siya ng mahinahon muna.